Pakabilis po ng araw. Nandito na po tayo sa huling linggo. And praise God kasi napakabuti pa rin ng Panginoon. Amen. So inaanyahan ko po yung bawat isa na tumayo upang simulan po natin yung gawain natin sa Panginoon. Amen. Amen. And syempre po, before we start, i-declare po natin ang sabay-sabay yung declaration natin for this year. Amen. Amen. Sabay-sabay po natin i-deklara. 1, 2, 3. Blessed is the one who trusts in the Lord, who delights in the way of the Lord. They will like be by the water that sends out its fruit by the stream, producing fruits that yield 160 and 30-fold. Let our roots grow down into Christ, and let our lives be built on Him. Growing our faith strong in the truth in 2024, we must plow, cultivate our faith with double care for it, by a deeper understanding and obedience to the Word of God. When the rain comes and the winds of trials blow, we will not fall, because we had our roots on the rock. The Lord Jesus Christ may dwell in our hearts through faith, being rooted and established in love. Amen? Amen. So before we start din po, I just want to share this verse from Isaiah 41:10. And the Lord said to this verse, Amen. Sabi ni Lord, do not fear, for I am with you. Do not be ashamed, for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Amen. So this morning, the Lord is saying to us na huwag tayong matakot, amen. Sa gitna man ng bagyo, sa gitna man ng pagsubok ng buhay natin, huwag tayong matakot dahil kasama natin si Lord. Amen. Gaya nga ng sinabi kanina sa Sunday Bibles ni Ninang Risa, sabi niya, the Lord is with us. The Lord is with us. And kailangan lang natin is magkaroon ng pananampalataya. Amen. So this morning, ibigay natin lahat kay Lord yung takot natin, lahat ng mga kasalanan natin, lahat ng mga bagay na iniisip natin, upang hindi natin siya maranasan. Ibigay natin lahat sa paanan ni Jesus. Amen. Let not fear maghari sa buhay natin sa umaga, but si Lord. Amen. So let's worship the Lord this morning. When darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, and I won't be shaken, I won't be shaken. Come on, church. Let's sing this once again. When darkness tries to lower my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, and I won't be shaken. Yes, Lord. I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Ocean no longer has a place to hide, and I am not a captive to the lies. Not afraid. I'm not afraid to live
my past behind. And I won't be shaken. No, I won't be shaken. Yeah, my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Come on, church, sing this once again. Oh, my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. There's power that can break up every chain. That's Lord. There's power that can empty out a grave. Yes, it is. There's resurrection power that can save. There's power in your name. Power in your... Come on, church. Let's declare that. There's power. There's power that can break up every chain. Oh, yes, it is. There's power that can empty out a grave. There's resurrection. There's resurrection power that can save. There's power in your name. Power in your name. Hey, my fear doesn't stand a chance when I... Come on, let's declare our fear. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your... My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Come on, church, let's sing this once again. There's power. There's power that can break up every chain. Yes, it is. Yes. There's power that can empty out the grave. There's resurrection. There's resurrection power that can save. There's a power in your name. There's a power in your... Come on, let's worship that louder this morning. There's power. There's power that can break up every chain. Yes, it is. There's power that can empty out the grave. There's resurrection power. There's resurrection power that can save. There's power in your name. Power in your name. Come on, once again, there's power. There's power that can... Oh, yes, it is. There's power that can empty out the grave. There's resurrection power that can save. There's a power in your name. Power in your name. Hey, my fear doesn't stand. Come on. Oh, our fear, Lord. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, my fear, for the last time. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear
we're standing in your love this morning, Lord. Oh. We're standing in your love. We're standing in your love. Yes, Lord. Come on, church. Lord, we continue to praise you. And before we start, let's clap our hands to the Lord this morning. Let this impossible turn to be possible this morning. Yes, Lord, we praise you. O pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Lord, lahat ng imposibleng mangyari, gagawin mo posible sa umagang ito, Panginoon. Lord, itinataas namin yung kamay namin sa inyo. Itinataas namin yung papuri namin sa inyo, Panginoon. For we believe that you are our God and all things are possible to you, Lord. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible to you. I can do it. Come on, church. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Yes, Lord. Nothing is impossible this morning, Panginoon. Even in the midst of the storm, Lord, everything will be possible, Lord. I'm not gonna live. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Oh, deep down I know. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. My eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Yeah. Oh, nothing is impossible. Oh. Come on, church, let's declare this. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Louder. I believe. I believe. I believe. I believe in. Come on, church. I believe. I believe. I believe. I believe. Come on, louder. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. Oh, we sing. I believe. I believe. I
loud voice this morning. We believe in you, Lord. Even in the midst of our storm, Panginoon, maniniwala kami, Panginoon. Come on, church. Let's prophesy that this morning. I believe in you. I believe. Come on, let's clap our hands to the Lord. I believe. Come on, I believe. I believe. Yes, come on, let's sing this louder. I believe. in you. I believe. I believe. Kung may mas malakas pa, come on, let's shout it out. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Oh, I believe in you. I believe. I believe. I believe in you. Yes, Lord. We believe in you. We believe in your name this morning. Yes, Lord. We believe in you, Lord. And we trust in you, Father God. Yes, Lord, as we worship you, Father God, as we continue to worship you, Panginoon. Lord, patuloy kaming mananahan sa inyo, Panginoon. Lord, patuloy kaming magtitiwala sa inyo, Father God, sa umagang ito, Panginoon. Lord, thank you, Father God, for your name is holy. Holy forever, Father God. Our refuge, our strong tower, Panginoon. Maraming salamat po, Father God, sa umagang ito, Panginoon. Yes, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, Father God. Hallelujah. Yes, Lord. Thousand generations. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and who will believe to sing the song of ages to the Lamb. Once again, thousand generations. A thousand generations falling down in worship, sing the songs of ages to the Lamb. And who will come before us, and who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Come on, church, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones. All thrones and dominions. All powers and positions. Your name will stand above them all. Holy angels cry, all creations cry, yes, Lord, and you were lifted high, holy forever. Forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom,
all the angels cry. Yes, Lord. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Oh, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, and you will always be. Holy, holy forever. Oh, curse your name. Oh, curse your name. Let's declare. Yes, your name. And your name, come on, church, will stand above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name will stand above them all. Oh, Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Come on, louder. Oh, Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name will stand above them all. All the angels cry. Holy, all creation cry. Yes, Lord. Holy, that you are lifted high. Holy, holy forever. Oh, hear your people. Holy to the King of Kings. Oh, you are holy, Lord. And you will always be. Holy forever. Come on, church. Once again. Oh, curse your name. Let's shout. Your name. Come on. Above all thrones. Above all thrones and dominions, Lord. all powers and positions, your name stands above. Oh, Jesus, your name. Your name. Is the highest. Let's worship Him. If we can raise your hands to heaven. Come on. It stands above them all. Above all thrones. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Come on, with a louder voice. It stands. Oh, Jesus. Jesus, your name. Is the highest. Oh, your name. Is the greatest. Your name stands above them all. Oh, Jesus. Above All all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above Once them again. all. Oh, Jesus. Jesus, your name is the highest. Oh, your name. Is the greatest. Your name stands above them all.
You are holy in this place, Lord God. You are holy in our lives, Father God. Oh, we exalt you this morning, Lord. We magnify you this morning over our situation, Lord. Over our fear, Lord God. Over the storms, Panginoon. Tinataas ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Oh, we exalt you. Come on, church. Let's declare this. You're the name. Louder. You're the name above all names. You are worthy of our hearts. And my heart will sing how great is our God. Come on. If you can lift up your hands to heaven this morning, let's shout it out. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Oh, you're the name. Oh, you're the name. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Oh, itataas! Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Come on. Oh, itataas, Panginoon. Itataas ang ngalan mo. Yes, Lord. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Oh, bisan pa. Itataas. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Come on. Once again, let's shout it out. Itataas. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Oh, itataas. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. O dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. O minsan pa,
dakila ka. Dakila ka. Lahat ay awit. Tangka. Pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Dakila ka, O Diyos. No any words, Lord. Walang ibang bagay, walang ibang salita ang pwede makapag-express, Lord, makapag-describe sa kabutihan niyo po sa buhay po namin. Dakila ka, Lord, sa lahat ng problema namin. Dakila ka sa oras na tinanggap mo kami bilang anak mo, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa aming mga puso. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na nagawa po namin sa iyo. Salamat, Lord, sa paglilinis niyo po, sa pagbabago niyo po ng buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap niyo po, sa pagkilala niyo po sa amin bilang inyong mga anak. Nagsasama-sama, Panginoon, ngayon ang inyong mga anak sa oras patong ito. Kami ay dinadakilang iyong pangalan, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan sa kataas-taasan, Lord. Dakilaan ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Father God. Dakila ka, Panginoon, sa bawat ng oras, anumang problema, anumang sitwasyon, anumang bagyo. Lord, yes, dumaraan kami sa iba't ibang pagsubok ng buhay po namin. Lord, we are so tired. Dami naming problema, Father God. Pero ang kabutihan niyo po ay sobra. Walang pantay, Panginoon, sa kabutihan po ninyo. Here is your church, Lord. Abundant Life Church, praising your name. Glorifying your name, Father God. We pray, Father God, right now. We, your children in this place, Lord, as we listen to your word right now. Lord, bless your messenger right now this very morning, Lord. Clothe her with your holy blood. Every one of us, Father God, will be filled with your Holy Spirit. Let your Holy Spirit, Father God, work in this place. Consume us with your fire, Father God. Consume us with your Holy Spirit, Father God. Let your Holy Spirit, Father God, be alive in our midst, Panginoon. We thank you, Father God. We thank you, Father God. Nothing, Father God, can explain, Father God, sa kabutihan po ninyo. But Lord, your greatness is above in everything, Lord. We don't know right now the situation that we have, Panginoon. Kumusta po ba kami, Panginoon? But thank you, Father God, for comforting us, Lord. Your word is enough this very morning, Lord, para maunawan po namin that you are in our lives, that you are in our midst, that you are in our heart, and we are your children. In this place, kayo po ang Kristo, ang solusyon sa lahat ng problema namin. Hahawakan po namin yun, Lord. At tatagapin po namin, Panginoon, in everything, Lord, that we experience right now. In the mighty name of Jesus, Lord, palayain niyo po ang bawat isa na may problema, Panginoon, sa anumang sitwasyon, Lord. We thank you, Lord. We glorify your name. All the praises, all the adoration, all the thanksgiving is to you alone because you are holy and mighty in our midst, Father God. We praise you. We glorify your name, Panginoon. Salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody na anak ng Diyos ay magsabi na malakas na Amen. 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 And before po tayo umupo, kawayan po natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya sa umagang ito. Amen. With valued existence, surrounded by holy worshipers, blissful with gladness and thankfulness. Abundant life is what we own, and mercy and love fills our soul.
Ayan, praise God. Napakasarap pong makita na andito na po yung we are the first generations, they are the second, the third, and the fourth generations of our church. Di ba po? Ayan, sige po. Atin po silang ilay hands this time. Ipanalangin po natin ang ating mga future generation this morning. Panghawakan po natin at idalangin po natin yung kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay ay maranasan nila sa kanilang murang edad. Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, because once again, Father God, you've proven your love. You've proven, Father God, how faithful you are for this new morning, Father God, that we be able, Father God, to experience your greatness once again, Panginoon. And we saw how faithful you are in the lives of these children, Panginoon, na pinadala niyo po sa aming mga iglesia. Salamat, Panginoon, sa mga batang ito na sila po ang tatayong mga future leaders ng aming church, Father God. Because of their lives, Father God, the gospel, the good news, Father God, will remain in this place, will remain in the Philippines, Panginoon, and throughout the world, Panginoon. You're going to send some missionaries, you're going to build the pastors, different professionals through the lives of these children, Father God. We declare your love, we declare your power, your Holy Spirit to be with them, that at their young age, Panginoon, maunawaan nila deeper, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. And whenever they attend the Sunday school, Panginoon, lagi po sila mapapagpala and they will be a source of blessings to their family, Panginoon. And through them, Lord, marami pa pong pamilya, Panginoon, ang makakakilala sa iyo at marami pang kaibigan nila, Panginoon, ang makakakilala sa iyo, Panginoon. At their young age, Panginoon, use them as the light and salt in this world, Panginoon. Wala pong imposible sa aming mga panalangin, Panginoon, and through our prayers, Father God, pag kami ay patuloy na mag-aalaga sa kanila sa pamamagitan ng panalangin, Panginoon, ang mga plano mo sa buhay nila ay magaganap at magaganap, Panginoon. Wala pong anumang gawaing si Satanas, Panginoon, ang makakapaghadlang sa kanila para hindi po nila maunawaan ang iyong salita. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang bawat teachers na gagamitin mo, Panginoon, sa Sunday school namin. Let your patience, let the passion, Father God, the compassion to these children be in their hearts, Panginoon. And let your word and your name alone be glorified in their lives. Salamat, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, kids. See you later. Ayan, praise God. Ngayong umaga po tayo po ay pinagpala ng isang kapatiran na si Sister Meg Abad. Asan po siya? Ayun, praise God. Good morning po. Kami po ay nagagalak na makasama po kayo sa Abundant Life Church Angeles. Nawa po ito po yung pasimula na tayo ay sama-sama at makasama namin kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Napakasarap po na gumising bagamat napakainit, di ba po? Pero it is by grace of the Lord that we are still alive and kicking. Ayan, may ilan lang po na medyo nakakaranas talaga ng matinding storm this time, but let us always remember this Psalm chapter 57 verse 1. Have mercy on me, my God, have mercy on me, for in you I take refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. So, magtago lang tayo. Lagi lang po tayong manahan sa presensya ng Panginoon. Di ba po yung mga sisiw na message ni Pastor John nung first Sunday ng April, yung mga sisiw kapag hapon na, itinatago niya yung inahing manok, itinatago niya yung kanyang mga sisiw, tinatago niya sa kanyang mga pakpak para sila ay maka-find ng refuge. Ganon din po tayo sa ating Panginoon. Ang lilim po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Ngayong nagdadaan po tayo sa storm ng buhay natin, ang tanging sandigan lamang po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, through the storm series, last na po ito. Praise God. Marami tayong nakasurvive. Amen. Naranasan niyo po ba ang kabutihan ng Panginoon through the storm? Amen. Nakaranas po ba kayo ng iba't ibang klaseng bagyo, dulubyo sa buhay niyo? As we go through this series, pero
Ano po yung nakita natin this day? Ano po yung nakita natin throughout the month? It's the faithfulness of the Lord remains in us, and now, here we are. We are able to stand through the storm. Amen. Ngayong umaga po, ayan, a strong foundation through the storm. As we depart or as we go on to the next, bago po natin iwanan itong ating series na ito, pagtibayin po natin yung pundasyon natin para makaranas ka man uli. Actually, ang storm po, hindi talaga siya nawawala sa buhay ng tao eh. Oo, kasama po talaga siya. Pero depende na lang sa atin yun kung paano natin tatayuan, kung paano natin lalabanan yung storm ng buhay natin. Kaya this morning, gusto ko pong bigyan ng diin yung salita ng Panginoon na a strong foundation through the storm. Lahat po tayo kailangan natin ng strong foundation. Amen po ba? Yung tahanan po natin, before natin binili yan, before natin kinuha yan, nung nagtayo tayo ng ating mga tahanan, ano po yung pinalakas natin? Yung pundasyon. Sa isang tahanan po, kapag ang pundasyon ay mahina, hindi magtatagal yung bahay na meron tayo. Sa isang pamilya, kung ang foundation ng family natin ay mahina, hindi po magtatagal ang pamilya natin. Sa relasyon, sa mga magkakaibigan, napaka-importante po ng foundation. Even sa little kids po na tinuturuan namin dito, lagi namin inuuna yung foundation na dapat na para sa kanila. Para anuman po yung tahakin ng bata, tahakin natin sa ating pamilya, we are strong enough. Amen? Ano po ba tong strong foundation? Ito po yung we will go over it today. Nanawa po, ang panalangin ko ay manamnam natin, madigest natin yung pagkain na, ito po ang spiritual na pagkain na hinanda ng Panginoon para sa atin. Nawa, ito po yung araw na kung saan paglabas natin, we are strong enough because we already receive and we are full with the message and spiritual food from the Lord. Amen? Sige po, let us read our scripture for today. From Isaiah 28 verse 16, sabi po diyan, "Therefore, thus says the Lord God, Behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever trusts in Him will never be dismayed." Basahin po natin sa Tagalog. Sabi po sa Isaiah 28, kapitulo talatang 6 na po, 16, amen. Salamat po sa mga Tagalog. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Naglalagay ako sa Zion or sa Sion ng batong panlukan, subok, mahalaga, panulukan, subok, mahalaga, at matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito'y hindi mapapahiya. Amen. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sa opportunity once again that we're going to ponder your word. Lord, as we meditate on it, Panginoon, Ikaw, Lord, ang maging center, and let your Holy Spirit dwell in this place, on the person that you're going to use, Panginoon, in every each of us, Panginoon, na narito, Lord. Ikaw lamang ang aming maranasan at Ikaw ang maging sentro ng gawaing ito. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na mawalan ng kabuluhan ang mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So kung makikita po natin, yung word na Zion, ito po ay ginagamit na doon sa place na kung saan inappoint ng Panginoon, na kung saan it is the mountain of praise, na kung saan tayo ay malayang nakakapagpuri sa Panginoon. Amen? So, kapag makikita niyo po to, usually kasi marami po to sa Bible. Hindi ko na siya tinignan kung ilang words, kung ilang beses siya inulit sa Bible. But, whenever you see the Zion, it is the place wherein the city of our refuge. It is the city of holiness na tinatawag. Sa makatuwid, maaring yun po yung church natin. Depende po yun kung paano nyo po. Maaring yun yung mga sarili din ninyo. Na ang Panginoon lamang ang
nagbibigay ng matatag na pundasyon. Amen? So, sa ating pong introduction, ayan. Kami po ay 4 pa lang. Nakikita po ba? Kami po ay napadpad niyan sa Bulinaw. And syempre, pag nasa Bulinaw ka, nasa Patar ka, hindi mo, isang famous spot nila is the lighthouse, the Patar Lighthouse. Kami po ay 4 pa lang dyan. Medyo hindi pa healthy. Medyo mahal pa ang samgyupsal that time. Hindi pa uso ang only rice. So we visited the lighthouse there. And nakita po namin kung gaano siya katatag, kung gaano siya kataas, kung gaano siya katibay. And then, later on, ayan, napadpad po kami sa Lakeshore. Yung mga hindi pa po napunta sa Lakeshore, meron po dong lighthouse din, di ba? Nakakatuwa yung lighthouse, na-amaze din po yung mga bata na pagka napupunta sila doon. Hindi sila papayag na kahit paano makaakyat doon sa lighthouse. So they experience how to go up. Yan po, 5 na kami, may yuwan na dyan. Kailan lang po yan. Okay? So bakit ko po ba binibigyan ng diin yung lighthouse na yan ngayon? So, sabi po sa mga messages na tinanggap natin last week, last week, yung 3 weeks po na, meron po bang nakakatanda, ano po yung message natin nung first week of April? Through the storm. Sino po yung messenger? Si Pastor Joe. Wherein, sabi niya po doon, yung kanyang text is, the Lord will keep us safe, just like birds keep their babies. Kay Pastor Noah po, 2nd week ng April. The storm we caused. 3 bagay po yung mga we caused to ourselves, to others, and to the Lord. Nawa, may nakuha po tayo doon. No? And then last Sunday, praising God in the midst of storm. Sino kayo makakapagpuri sa Panginoon sa kalagitnaan ng bagyo? Tayo yun. Dapat tayo yun. Amen? And yung pinaka-takeaway ko po nung Sunday doon, let us always remind that we should be grateful, not only dun sa blessing, sa provision na binibigay ng Panginoon, but let us grateful to the blesser, to the provider of the provision, di ba? Amen? And sabi niya po doon, let your praises louder than your prayers. Kasi sa prayers, hinanain ka lang, Lord, 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 kailangan ko ito, kailangan ko nito. Pero ang nais ng Panginoon is mapapurihan siya sa buhay natin. Kaya let us always have this loud praises than our prayers. Amen? So, dito po sa picture na ito, kung makikita po ninyo yung background namin, and yung talagang tinake namin yung opportunity is to take the picture of this lighthouse. And kung titingnan niyo po, it is in the center of the picture. Kasi yan po yung gusto kong illustration na gamitin ngayong umaga. Hindi man po ito Christian symbol, however, meron po itong representation ng buhay natin as Christians. Amen? Ready na po ba tayo? So kung makikita po natin, alam po ba natin yung purpose ng lighthouse? Yan, yung ating seaman dyan. Alam po nila. Yung mga nagbabarko, alam po nila kung ano. Yung mga nakatira sa seasides, alam po nila kung ano ang purpose ng lighthouse. Sabi po dito, lighthouse are likewise, we are only good as foundation. Kailangan po, yung lighthouse, it has a good foundation. Okay? Dapat matibay po siya. Ganon din po tayo bilang mga Kristiyano. Dapat matibay din tayo. Pero paano tayo titibay? Yun po yung aalamin natin ngayong umaga. Sabi, a lighthouse is a tall tower with a large, bright light and at the top, typically located near the shore of a body of water. Ano yung purpose niya? Is to warn the ships of dangerous obstacle and guide them safely to their destination. Yan po yung purpose ng lighthouse. Marami po siyang gamit. Pagdating po sa mga captains, pati pagdating po sa mga sailors, they are very useful. 'Di ba? Sa mga captains, may dala-dalang mga tao 'yan. Sa mga sailors, for sure may mga kasama din silang mga tao sa loob. Kung walang lighthouse, mahirap silang
mag-navigate. Nahihirapan ng mga captain, nahihirapan ng mga sailors na hanapin yung daan, kung saan yung safe place, saan yung place na kung saan dapat dumao yung kanilang mga barko. Amen? So yan po yung purpose niyan ngayong umaga. Kaya itong lighthouse na to, dahil siya ay nakatatag or nakatayo sa mga gilid ng malalaking dagat, dapat siya ay malakas. Dapat siya ay lahat ng paligid niya, siya ay founded well. Kasi kung hindi, maraming alon, maraming bagyo ang mararanasan ng lighthouse na ito. Now, this morning mga kapatid, let us look at ourselves as the lighthouse. Meron pa ako nakuhang quote. Inabot na po ako ng 10:00 kagabi. Hindi ko makuha kung sinong writer, kung sinong author. Sabi niya, don't forget that maybe you are the lighthouse in someone's storm. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo yan, maybe you are the lighthouse in someone's storm. Maybe you are the lighthouse of my storm. Yan. Sarap sabihin yan sa mga kaano nyo, maybe you are the lighthouse in my storm. Diba? Kaya mga kapatid, if you are the person or you are the lighthouse in someone's life, dapat magkaroon din tayo ng strong foundation just like the literal lighthouse. Kailangan magkaroon tayo ng malakas na ilaw just like the lighthouse. Kailangan magkaroon tayo ng makatayo tayo makatayo tayo sa kahit anong storms na maranasan natin, kahit anong bagyo, kailangan nakatayo tayo. Amen? Hindi man po siguro Christian yung author nitong quotes na ito, but let us anuhin po natin siya sa ating apply po natin siya this morning. And kung ikaw ay isang lighthouse or maging lighthouse sa buhay ng iyong mga kaibigan, ito ang mga dapat mong alamin. Okay? Bilang lighthouse, it should start or it should stand in any storms around it. Ikaw din, kapatid. Paano ka makakatayo? How are you going? How can you or how can we stand no matter the storm? Hindi po natin alam kung anong signal yan, tsunami man yan. As a lighthouse, dapat hindi nagigiba yun. It is dapat ito ay strong. So, una po yung dapat natin, how can we stand no matter what the storm? Unang-una, have a sure foundation. Magkaroon ka ng siguradong pundasyon na hindi ka magigiba, di ba? Sabi po sa Bible, sa Matthew chapter 7 verses 24 to 25, ang tao daw po ay may dalawang classification. The man who built his foundation on the solid rock or the man who built on the sand. Sabi po dito in verse 24, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Ano daw po dapat, kung saan daw po natin dapat binibuild yung ating mga houses? On the rock. Yan po yung mga puso natin. Dapat ito ay built in the rock. Pero sabi po dyan sa 25, the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Kahit dumating yung ulan, dumating yung malakas na bagyo, ito ay nakatatag, ito ay nakatayo. Kasi very strong ang kanyang foundation. The foundation should always be sure that is well-founded, mga kapatid. Kamusta ang pundasyon natin bilang mga Kristiyano? Kamusta po ang buhay natin bilang mga Kristiyano? Meron na po bang na-shaken dun sa storms na pinagdaanan natin? Yes, nakaka-shaken, di ba? Nakaka-uga talaga, nakakayugyug talaga yung mga problema. Kami po throughout this month, talagang ang dami po namin na experience mag-asawa sa namin ng family namin. Pero hindi naman siyempre namin inaalaw yung mga kids namin na ma-observe nila yung storms na nararanasan namin. Pero alam niyo po yung comfort ng Panginoon, whenever na hindi ka makatulog, hindi ka peaceful sa gabi, yung pag-comfort ng Panginoon nandun na, anak, pagkatiwala mo sa akin, ang dami mong messages na tinanggap, pero asan yung application?
'Di ba? Minsan mapapahiya ka na lang sa Panginoon eh. Minsan paiiyakin ka na lang ni Lord hindi dahil sa problema mo, paiiyakin ka na lang kasi sobrang dami niyang sinasagot sa iyo. Sobrang dami niyang pinapakita sa iyo. 'Di ba po? So, sabi po dito, ano ba yung sure foundation? Let us be like this man, na kung saan, let us build our house on the rock. Wag po sa sand. Bakit yung sand? Ano po ba yung sinisignifies nito? The sand is your own strength. It is your, magre-rely ka ba sa sarili mong kalakasan? Magre-rely ka ba dun sa sarili mong katalinuhan? Magre-rely ka ba sa sarili mong talento? Sa iyong mga kaibigan? Sa iyong mga partner? Sa mga kaibigan mo? That foundation is not the stone. That foundation is not the rock. That is the sand. Bakit? Nagigibayang mga yan. Sa mga magulang natin, nagre-rely tayo. Nagigibayang mga yan. May mga kahinaan yang mga yan. Pero when you make Jesus as your foundation, na tinutukoy po dito, you are wise men. You are wise man. You make Jesus as your sure foundation. And that signifies the rock in this verse po. Now, we should build our life with God's as our rock and foundation. Isa pong importante na part ng lighthouse is yung foundation. If the foundation is not right, your lighthouse will not stand correctly. Ano ba yan? Tabingi, di ba? Excuse me po. Minsan, konting ano lang, magigiba talaga siya. Pero hindi dapat ganun ang lighthouse. Ang lighthouse dapat nakakapag-save siya ng buhay. Amen? Meron po dito, how to build a strong foundation. Kanina po, ano po yung tanong natin? How can we stand? Ngayon, how to build? Paano tayo? First thing, you have to trust in the Lord with all your heart and lean not on with your own understanding. Huwag kang manahan sa sarili mong karunungan, mga kapatid. You already received Jesus Christ and He is the strong foundation. He is the rock. Matibay na muog ang ating Panginoong Jesus. But if you don't trust Him, sayang naman ang panahon na nai-enjoy mo yung Panginoong Hesukristo sa buhay mo. So how to build a strong foundation? First of all, you have to trust in the Lord with all your heart, not half of your heart, not 1/4 of your heart. It is all, sabi ng Panginoon po sa verse na ito, sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Sabi diyan, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him or acknowledge Him. He will make your path straight. Do you want to be a lighthouse who is standing straight? Amen. Let's have a sure foundation. Let's trust the Lord. Let us submit to our foundation. Pangalawa po, sabi po dito, ang liliit no, sorry naman. Hindi po nakikita. So, sabi po dyan, you have to abide in the Word of God. Sabi po sa John chapter 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Gagawin ng Panginoon. Basta mag-abide ka sa Kanya. Sumandal ka sa Panginoon. 'Di ba? Wag na po nating pahirapan yung mga sarili natin na talagang magmumukmuk ka. Umiyak tayo dahil sa kasagutan ng Panginoon. Wag tayong umiyak dahil bugbog tayo ng problema. Umiyak tayo kasi makikita natin kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa bawat nararanasan natin. Pangatlo, how to build a strong foundation. Sabi po dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who seek Him. Pangatlo, you have to have a faith. Tapos na po ang buhay Kristiyanong Zimbabwe. Dapat matibay na tayo, dapat matatag na tayo. Ma-shaken man, pero tatayo pa rin, di ba? Ma-shaken man tayo, pero pagtayo natin, dapat straight pa rin. Kasi our sure foundation is Jesus Christ. Amen?
Sabi po dito, a lighthouse set on a rock. Dapat we should be set on a rock. So, even the waves are crashing around the lighthouse, but if the foundation is strong, the lighthouse stands secure no matter what the storm throws at. Nothing moves it. Come on, church. There should be nothing in this world can move us. Amen? Amen. Mapalakas po tayo ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Let us stand secure sa presence ng Panginoon. So how to build a strong foundation? We should trust the Lord. We need to apply. We need to abide in His words. And lastly, kailangan po nating magkaroon ng faith. We need to have faith in Jesus and in God's Word. Panghawakan mo yung salita ng Panginoon. The Word of God is living and active. Kapag ito pinanghawakan mo sa buhay mo, patutunayan ng Panginoon yan, mga kapatid. Amen? Kaya maging matatag po tayo. Let have a strong and let us build our foundation in Jesus Christ alone. Pangalawa pong bagay, we have to stand firm. Nung last preaching ko ba ng Wednesday na SSS din yata yung topic ko, no? Ngayon parang SSS na naman siya. Stand firm, sabi po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Be watchful, stand firm in your mahina. Be watchful, stand firm in your be courageous and be strong. Yan po yung lighthouse. Siya ay strong. Siya po ay matibay. Okay? In believers, in the Lord Jesus, we should stand firm Him. In regardless of the what world may throw us. Maraming babato sa'yo yung mundo. Nandito yung maraming pera, saganang sweldo, wag kang mag-day off, pasusweldohin ka ng madami. Andito yung magandang school, nandito yung magagandang pwedeng maging girlfriend. Nandito yung mararangyang buhay. Kapatid, kung nasaan ka man ngayon, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Hindi mo kailangang sundan yung takbo ng mundo para mapagpala ng Panginoon, para maranasan ang masayang buhay. Ang masayang buhay ay yung pagiging Kristiyano kasama ng Panginoon. Tumindig ka lang kung nasan ka ngayon. Amen? Hindi po natin kailangan pumunta ng ibang bansa para kumita ng marami. Hindi naman natin kailangan kumita ng marami, di ba? Kailangan natin kumita kasi nais nating maging source of blessing sa ibang tao. Amen? Dapat ganun po yung heart natin bilang mga Kristiyano. I have to earn money not just for my family, not just to support yung needs ko, yung pleasure ko, but we need to earn money to glorify the name of the Lord. Na ultimo sa sentimo ng biyaya ng Panginoon sa iyo, siya pa rin ang nag-glorify. Amen. Meron po akong time na marami nag-i-encourage sa akin na pwede kang magturo ng daycare sa US, ganyan ganon. Binigay na nila lahat yung link, binigay na nila na mag-apply ka na ng resume mo. Kami nang bahala, pagtutulungan ka namin, pag nandito ka na, bubuo tayo ng tutorial school. Yung nangangarap, marami akong kaibigan po na nag-i-encourage sa akin na pumunta ng ibang bansa. Gamitin yung talento ko doon sa ibang bansa. Pero alam mo, kapag tinawag ka ng Panginoon, kung saan ka nais ng Panginoon gamitin, pagpapalain ka niya. Katulad po ng nakwento ko sa inyo, this week talaga or throughout the month, ang dami naming naranasan mag-asawa. Dumating po yung point talaga na hindi na kami nag-uusap. Nasa kabilang bed siya, nasa kabilang bed ako. Kasi may iniisip siya, may iniisip din ako. Pero bago ako tumayo sa harapan, bago ako gamitin ulit ng Panginoon sa lugar na ito, the Lord amazed us. Alam niyo po, sa buhay ni Pastor Jappy, syempre siya yung breadwinner namin sa family. Dumating yung point talagang na-shaken yung trabaho niya. Dumating yung point na halos wala nang hope. Pero out of nowhere, may tumawag sa kanya na dati niyang kaibigan, na tinawagan siya, tapos yung palang tawag na yun is initial interview na, hindi pa man siya nagpapasa ng resume. Parang
nag-aalanganin tong trabaho na to, there is another open door na ino-open yung Panginoon na kung saan may Saturday and Sunday na off. Ito po kasing old work niya, hindi na Saturday and Sunday yung off niya. Ngayon, sa buong Sunday po na nagmi-ministry kami, lagi siyang walang tulog. Naawa naman po ako sa kanya, pero kailangan kami dito sa church. And sabi ko, Lord, I just put my faith in you na palakasin mo yung mga physical na pangangatawan namin. Kasi nai-enjoy namin yung ministry namin eh. Nai-enjoy namin. Kasi kung nababurden na kami, iiwan namin. Pero hindi ganun eh. Nai-enjoy po namin yung ministry na ibinigay ng Panginoon sa amin. Kaya kahit walang tulog, walang maayos na pahinga, nagpapagamit kami sa Panginoon. Kasi alam namin na yung Panginoon, all our labor is not in vain. Hindi po kami naglo-look forward dun sa reward. Naglo-look forward kami na someday, the Lord will say to us, well done, my faithful servant. Yun po yung masarap na marinig. Kaya, mga kapatid, siguro this week talaga, pinatunayan ng Panginoon na He always make a way in every little detail of your life. Maliit na bagay yun, trabaho ni husband. Ay, hindi, malaking bagay siya. Kasi parehas naman po kami nag-work. Kung hindi niya kayang makapag-work, sabi ko, ako yung nag-iisip, sasadsad ako, hahanap ako ng maraming tutors, hahanap ulit ako ng mga Koreans, babalik ulit ako. Sasadsarin ko yung sarili ko. Parang sa isang relationship, give and take po talaga. Kapag medyo mahina yung isa, magpalakas ka. Diba? Magpalakasan kayong dalawa in order for you to stand firm. Diba? Magpalakasan po tayo sa isa't isa. Ganon din po dito sa church. May kapatiran tayong nanghihina, may sakit. Palakasin po natin sila. Ang panalangin po ninyo ay hindi mawawalan ng kabuluhan kapag ipinanalangin nyo ang isang kapatiran na may karamdaman, ipananalangin mo ang isang kapatiran na pagpalain, na magkaroon ng breakthrough, magkaroon ng blessing, pagpalain ng Panginoon. Hindi po mawawalan ng kabuluhan yan. Ang lahat ng bagay, lahat ng panalangin mo ay pinakikinggan ng Panginoon. Amen? So, ngayong umaga po, let us stand firm. Sabi po dito, we should, as the believers of Jesus, we should stand firm. Ano man yung ibato sa atin ng mundo, huwag tayong papatinag. Kristiyano pa rin tayo. Hindi yung kapag may kasiyahan doon. Sige. Lord, pupunta muna ako doon, iinom muna ako, happy time muna ako. Hindi masama yun, kapatid. Hindi masama makijamming sa iba. Pero, you have to put yourself into the limit that because you are living testimony ng ating Panginoong Jesus. Amen? Dati po ako, nang hindi pa ako siguro kaya ako tinawag ni Lord na mag-serve sa Kanya kasi yung buhay ko po parang sira. Alam mo, pag Friday, hindi ako gumimik kahit na may mga anak na po ako. Kaya, praise God, kasi bago nawala yung mama ko, naranasan ko naman po yung mga bagay na yun. Ngayon, parang ayoko nang gawin. Parang natatakot na akong pumasok sa isang mga bar, gano'n. Dati-rati, lagi kaming hinahaping po talaga namin yun nandiyan sa friendship. Tapos makikita mo ko, madaling araw na palaboy-laboy pa sa walking street. Nagsasamgyupsal lang naman kami. Kasi yung favorite namin samgyupsal place, nasa gitna siya ng walking street. Kaya, sorry naman sa eyes ko niyan. So, yung mga mata ko talagang makasalanan. May Kristiyanong tinawag, pero hindi namumuhay bilang Kristiyano. And ayaw ng Panginoon yun, kaya He chose me, He set me apart. Dito ka lang. Ngayon po, dito na lang ako nagtatrabaho. Buhay ko, bahay, school, church. Bahay, school, church. Doon na lang po umiikot. Pero, ang nakaka-amaze po doon, nung binago ako ng Panginoon, nai-enjoy ko. Parang wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam sa mga barkada ko noon. Pag nangamusta sila, sige, okay lang ako. Ganon. No? Tapos yayain ko sila, you visit me, ganon. Open naman yung bahay, ganyan, ganon. Pero, kapatid, pag tinawag ka ng Panginoon, talagang bibigyan ka niya ng enjoyment sa lahat ng gagawin mo. Amen? Kaya praise God po, nung Sunday, nag-rise up na po ang ating mga ministry heads. Yan po yung talaga pinagpipray namin mag-asawa. Minsan naiiyak na lang kami kasi, ba't parang wala kaming kasama sa ministry? Ganon yung
lungkot ng puso namin. Pero nung Sunday, nag-rise up na po yung ating mga ministry heads, napunon na yung ating mga ministry na walang nagmamanage. Ngayon, praise God. Alam niyo yung feeling na hindi naman nawalan kami ng maraming burden sa gawain dito sa church. Pero yung saya na may kasama ka na magmi-ministry ulit. Yun po yung pinakamasaya doon. Kaya mga kapatid, sama-sama po tayo. Let us always stand firm in Jesus Christ. Amen? So sabi po dito, how are you going, or how can we stand firm in faith when the storms of life hit us? Kapag may bagyo, we need to invest, inspect, and ensure in a sure and solid spiritual foundation. If we are in sure spiritual foundation, we need to look God. Paano ka mag-i-invest? Tumingin ka lang sa Panginoon. Fix your eyes unto Jesus. Oh, we need to be willing to invest time. We need to learn. Kung ayaw mo naman mag-ministry pa, learn more ng salita ng Panginoon. Yan po yung way para ikaw ay makapag-build ng strong or makatindig or makatayo sa pundasyon ng ating Panginoon. How are you going to invest? Pangalawa po, sabi, we need to, makita po natin that you want to inspect it for strength and quality. Tingnan mo naman yung quality mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Baka naman ikaw ay nanginginig lagi, ikaw lagi ay natatakot. Hindi po dapat ganun. We need to stand up in the storms of our life. Alam po dapat natin yung gagawin natin kapag tayo ay dumadaan sa iba't ibang klaseng struggles ng ating mga buhay. And last po, we have to ensure your foundation if it is remain in good condition and free weak points. Alamin natin kung saan tayo mahina. Kung saan tayo mahina, hilingin natin sa Panginoon na palakasin niya tayo sa bagay na yon. So we need to invest, inspect, and ensure in a sure and solid spiritual foundation. And walang iba po kundi ang ating Panginoon. So yung sa lighthouse po natin, no, we already have a sure foundation. Tayo po ay tatayo ng firm at yung pinakatuktok po ng ating lighthouse, there is a light. Ang light na yan ay napaka-importante. Sa isang lighthouse, if you are a lighthouse in others' life, you have to shine your light. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16, you are the light of the world, a town built on a hill, cannot be hidden. 'Di ba yung lighthouse, miles away, makikita mo talaga siya, yung ilaw niya, masisignify mo na it is a lighthouse, that is my harbor. 'Di ba? Neither do people light the lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stands, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang isang lighthouse po, kapag may storm, hindi niya tinatakbo yung mga boats para i-save isa-isa. Ano yung ginagawa niya? He's standing still, he's standing firm, and ano po yung gagawin niya? He will just shine His light para maging guide ng iba. Maging ganun din po tayo mga kapatid. Let us shine our light before others. Bakit daw? Para makita nila yung kabutihan ng Panginoon at ang Panginoon ang mag-glorify sa buhay mo. Amen? Huwag po tayong mga Kristiyanong aandap-andap. Pag weekdays, aandap-andap tayo. Pag Sunday, lighten tayo kasi we are in the church. Siyempre, magkakasama tayong lahat, di ba? Pero kapag nandun na tayo sa mga mundo, sa mga eskwelahan natin, sa mga working place natin, nawawala yung ilaw. Dapat yung light na meron tayo, it is always shining day and night. Nakikita dapat ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Bakit? Para mag-glorify ang Panginoon. Yun ang nais ng ating Panginoon. Sabi diyan, the light
beam system is so powerful, effective, that helps sailors lost at sea find their way back shore, even during storm and foggy nights. Kahit sobrang lakas ng storm, sobrang dilim, laging nakikita yung ilaw ng lighthouse na yan. Dapat ganun din po tayo. Marami sa paligid natin ang madilim ang buhay. Kailangan nila ng liwanag. Ipakilala mo sa Jesucristo. Nais din ng Panginoong Jesucristo na maging ilaw siya ng buhay ng mga taong nakapaligid, ng mga pamilya natin. Pero alam niyo po ba yung nakakatuwa sa isang lighthouse? May mga colors siyang sinusundan. Yun po yung nakakatuwa sa kanya. Kapag ang color niya ay white, ibig sabihin, nilulocate niya. Pag si lighthouse, pag si sailor nakita niya yung white na light, ibig sabihin, tinuturo niya yung tamang daan. Kapag si lighthouse nagkaroon ng red, nag-red yung kulay niya, siya po ay nagsisignifies na may danger sa daanan. Pero tayo bilang mga Kristiyano, isa lang ang ilaw natin. That is Jesus Christ. Kaya huwag kang malito kung anong bubuksan mo. Buksan mo ang salita ng Panginoon. This is your light into your feet and a lamp unto your path. Walang iba. Amen? Tanging ang salita ng Diyos lamang po ang makakapagbigay sa atin ng tamang ilaw at tong ilaw na to ay magsha-shine sa buhay natin. That is only Jesus. So, sabi po dito, but the lighthouse does not just stand firm. It continue to do its job regardless of what happens around it. The lighthouse continue to cast its beam out into the night, whether it is stormy or clear. So, ganon din po tayo. Kung masaya ang buhay, malungkot ang buhay, shine your light. Amen? Tayo po ay magbigay lagi ng kapurihan sa ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, lahat ng ginagawa natin ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ang Panginoong Jesus ang reward natin. For our conclusion, sabi po sa verse na binasa natin, therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion a stone for a foundation. Ang Panginoong Jesus ang nagtatatag ng pundasyon. A tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. And this is Jesus Christ alone. Amen? Whoever trusts in Him will never be dismayed. Kapatid, kung ayaw mo na nadi-discourage ka, kung ayaw mo na nawawalan ka ng pananampalataya, lagi kang bumalik sa Panginoon, magtiwala muli. At panghawakan po natin ngayong araw na ito that our strong foundation through the storm is only Jesus alone. Amen? Ngayon pong umaga, meron po akong nais na awitin natin ng sama-sama. Ito po yung title po nito is Through It All. Through It All. Sabi po dun sa first verse, you are forever in my life. Nawa ito po yung maging panalangin natin ngayong umaga. You see me through the seasons. Ano bang seasons ang pinagdadaanan mo ngayon? Ikaw ba ay nasa season na lugmok sa maraming problema? Lugmok sa utang? Lugmok sa physical, sa emotional, sa mental problem? Sabi po sa awitin, you will never let me go through it all. Not only just through the problems, not only through the storm, through it all. Nais ng Panginoon na makasama ka through it all. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa that this morning, as we go po sa bagong series natin ngayong buwan, let us have this sure foundation, a strong foundation, and that is Jesus alone. At siya lamang po lagi yung makita, siya lamang po lagi ang makasama natin, siya lamang po ang maging sandigan natin, anumang bagyo or storm ng buhay ang daranasin po natin. Kaya awitin po natin ang sama-sama. You are forever in my life. And make this as your prayer, mga kapatid. You are forever in my life. You see me through the seasons.
your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Truly, Lord. Isang pa mga kapatid, awitin po natin ang sama-sama. Kausapin mo ang Panginoon ngayong umaga. Come on, sing it to the Lord. Say it to the Lord. You see me through the seasons, cover me with your hand, and lead me your righteousness, and I look to wait on you. Oh, we will sing, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Come on, let us sing to the Lord. To you, Lord, Let us express our love to the Lord. of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Why don't you say your hallelujah to our God today? The Lord is listening to your cries, mga kapatid. The Lord knows your situation right now. The Lord knows your heart, your mind. Ano man ang tumatakbo sa puso't isipan mo, batid ng Panginoon yung mga bagay na yun. We sing. Come on, church, louder. Raise your hallelujah to our living God. Raise your hallelujah to our strong foundation that we have. Sing louder. For the last time. I'll sing. Sing to the Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Once more, let us sing, church. I'll sing to you, Lord. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
You'll never let me go. Through it all. Sarap pong umawit sa iyong pangalan, O Diyos. Ang sarap awitan, Panginoon, ng iyong pangalan, Panginoon. Ang sarap, O Diyos, i-express ang aming pagmamahal sa iyong pangalan ngayong umaga, Panginoon. Lord, thank you for your faithfulness, Father God. Na sa maliit na bagay ng bagyo ng aming mga buhay, sa malaki, Panginoon, Ikaw ang Diyos na kasama namin. Ikaw ang Diyos na matibay na muog namin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas for us to be able to stand firm, Father God, in the storms of our life. Panginoong Jesus, if you're going to use us as a lighthouse, Panginoon, sa buhay ng ibang tao, help us, Lord, to apply the words. Help us, Lord, to be disciplined in your word, Panginoon. Help us, Lord, to overcome our problems, Father God, by your Holy Spirit alone, Panginoon. Wala po kaming magagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Wala kaming dapat ipagmalaki, Panginoon. Yung mga talento na meron kami, yung mga skills na meron kami, yung karangyaan na meron kami, yung mga ari-arian na meron kami, Panginoon, ay walang kabuluhan sa iyong harapan, Panginoon. Kaya forgive us, Father God, kung sometimes we are shaken, Panginoon, na kami po, Lord, ay hindi nakakabayad ng mga aming bills. Kami po, Panginoon, ay nasi-shaken dahil, Lord, sunod-sunod yung mga dumarating na mga problema sa amin, Panginoon. And sometimes, Father God, we are not leaning on you. We are leaning on our understanding, Panginoon. Forgive us, Father God, if our mind and our hearts, Panginoon, ay nagkakaroon ng doubt. Sa tuwing kami po, Panginoon, ay nakakaranas ng iba't ibang problema sa aming mga buhay. You don't want these things, Panginoon, in our lives, but you want to teach us to be strong, Panginoon, sa mga storms ng buhay namin. The reason why, Father God, that we are experiencing this thing, Panginoon, not because, Panginoon, pinapahirapan mo kami, but you want to show your love that in spite of these struggles that we have, of the storms that we have, Father God, you are faithful. You are lovable. You are merciful. And you really cares for your children, Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat sa bawat bagyo, salamat sa bawat trials, sa bawat problema na na-overcome namin kasama ka, O Diyos. Hindi mo pinangako, Panginoon, na wala itong mga bagay na ito sa aming mga buhay. Pero ang pangako mo, Panginoon, that you're going to be with us through it all, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa buhay namin, throughout the month, Panginoon, naranasan namin kung gaano mo kami sinamahan. Naranasan namin ang presensya mo. Naranasan namin, Panginoon, ang biyaya mo. Naranasan namin, O Diyos, ang kapangyarihan mo na nanaig sa mga storms ng buhay namin. Kaya salamat, O Diyos. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness, Panginoon, that because of you, we can go through our storms in our lives. And salamat, Panginoon, sa salitang iniwanan mo sa amin. That may we put our faith and make Jesus alone as our strong foundation. For us to be a source of light, for us to be a source of protection and safety to other people. Kaya we thank you, O God. We thank you because you have been faithful. Ama, sa oras pong ito, itinataas ko po sa inyo ang bawat miyembro ng aming iglesia, Panginoon. Simula sa mga babies, sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga young professionals, sa women's and sa men's namin, Panginoon, sa mga head at leaders ng iglesyang ito. Continue to unite us, Father God. Continue to unite us in one foundation, in Jesus Christ alone. And we are also praying for the healing sa mga kapatiran, Panginoon, na may karamdaman sa mga oras na ito. Sa buhay po ni Sister Elma, O God, ng Sasoka family, Father God. Whatever the storms that they are going through right now, we believe that you are the God who heals. You are the God who will provide. And you are the God who will fight our battles.
Salamat, O Diyos, that through it all, Ikaw ang kasama namin. We thank you, O God. May we enjoy the rest of our fellowship ngayong umaga, O Diyos, na Ikaw po ang sentro ng mga gawaing ito. And we want to give all the glory, honor, and adoration into your name, Lord. To our firm foundation, to our solid rock. Into you alone we put our faith, Panginoon. Walang iba, Panginoon, ang nais naming makasama kundi Ikaw. Salamat, O Diyos. We bring back all the glory, honor, adoration into your name alone. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Magandang umaga pa po sa inyo lahat. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Maaari po bang hawakan natin ang ating mga sisidlan ngayon? Yung mga kung saan natin nilalagay yung ating mga biyaya ng Panginoon. Amen. Nais ko lang pong i-share yung verse na to sa 1 Corinthians chapter 9 verse 7. Basahin ko po sa Tagalog. Ang kawal ba ang gagastos para sa kanyang sariling pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Amen. Purihin po natin ang salita ng Panginoon. Nung nabasa ko po yung verse na to, na-realize ko, oo nga, bakit hindi tayo magbigay ng naaayon? Paano kikilos ang ating iglesia kung walang pagpapala na nagmumula sa atin? Amen. Paano tatayo yung mga tao na tinawag ng Panginoon? Paano tayo magkakaroon ng ilaw, ng aircon ngayon kung hindi tayo magbibigay para sa gawain ng Panginoon? Amen. Para din po ito sa mga misyon na nais ng Panginoon na gamitin ang bawat isa. Amen. Let us pray. Lord God, salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob mo at ipagkakaloob pa sa amin. Kayo po ang nakakaalam ng aming mga puso. Nawa maging mabangong sa iyo ang aming mga handog. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga handog namin sa iyo. And Lord, I pray na pagpalain niyo po ang may mga trabaho, may negosyo, at mga naghahanap ng trabaho o nagtatayo ng negosyo upang makapagbigay at makapagbalik ng mga pagpapala nagmumula sa iyo. I pray, Panginoon, na magamit ang mga handog namin sa iyo para sa ikalalago ng iyong iglesia at mga gawain. I pray na hawakan niyo ang aming mga puso na magbigay ng tama at bukal sa puso. Dahil hindi po para sa tao ito, ngunit para sa iyong mga gawain at nais. Hawakan po natin, mga offering po natin, and yung mga wallets or bag. Hallelujah. Muli, Panginoon, itinataas namin ang aming mga sisidlan para pagpalain ang iyong mga anak at gawain. Sabi nga po sa Matthew 7, chapter 7, verse 78, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds. And to the one who knocks, it will be open. Hallelujah. Lord, pagpalain ninyo ang iyong mga anak
sa oras na to, Lord God. And I pray, Panginoon, na bukal sa puso, Panginoon, ang mga aming handog, Lord God. Lord, salamat po muli at lahat ng ito'y tinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Halina't magbigay, the best ang iyalay. May ngiti sa labi, awit ng papuri. Tayo'y magtanim na mayroong anihin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at tumapay. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at tumapay. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at tumapay. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at tumapay. Alright, praise God, praise God. Announcement po, in-acknowledge po namin yung presence po ng husband ni Sister Lady, which is Brother Omar Maglalang. Alright, so praise God at nandito po kayo. Kulang na lang si Daddy. Alright. Soon na, soon. Praise God sa kabutihan po ng Panginoon. Amen. Ang Diyos po ang papurihan sa buhay po ninyo. And also, patuloy po natin ipanalangin yung ating camp sa Oasis. That's lalo na ngayon, sobrang init, especially in Cavite. It ranges like 47, tawag doon? Yung init niya, index factor, sobra. So let's pray yung mga makasama po dito sa Dasma na gabayan tayo ni Lord and then at the same time, i-guide tayo ng Panginoon. That's 1,200. I know all the pastors will be joining. So yung mga gusto pong sumama, you can also let us know para pumasama po dito. It's 1 night and 2 days po sa Dasma. What else? Sige po, tuloy po tayo sa ating mga announcement. Here we go. So, May is approaching na po. Malapit na po yung May. So, that will be sa third Sunday ng May. We'll be having our 11th year anniversary. So, it's 11th year of God's faithfulness, God's provision sa bawat pamilya. You have seen naman, 2 building yung binabayaran natin pero hindi pinagkukulang tayo ng Panginoon. It's because of your also kabutihan din po na ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. So that's our 11th year anniversary. So bring your pang-swimming, maglublob tayo doon. It's from 2 p.m. po, alas 2 po ng hapon po hanggang sa alas 10 ng gabi. Alright, that's 2 p.m. to 10 p.m. po. Alright, what else? Sige po, later on, we will be having our youth jam sa ating pong mga kabataan. Pag-pray po natin na marami pong kabataan din makakalala sa Panginoon. And also, let's pray for our young ministry couples, our young couples po. Later on, we will be having our fellowship. Dito lang po yun sa church. Doon lang po tayo sa taas habang nag-youth jam dito yung mga
kabataan. Yung mga young couples naman po, doon pa tayo sa taas. So, if you are free, please join us po sa ating pong young couples ministry. What else? So, good news. So, we will be opening up this May, pagdating po ng May, so we will restore our testimony. So, before our pastors come in to give their message, let's, yung mga paano si Lord naging faithful sa buhay po ninyo. Na-experience natin through the storm within the month of April. So, papasok na po tayo sa May, which is the Lord grows. Ang Diyos po yung nagpapalago. Ang Diyos po yung nagpapatuloy na nagpapalakas. So, ang daming siguro testimony when it comes. So, we will be limiting our testimony for one person every Sunday. So that's bago po yun si Pastor pumunta. So you can also go to our program coordinator, which is Praise God. Andito po si Sister Veronica Ariza, asawa po ni Pastor Aris, and then si Miss Beltran. Yun, sila po yung ating program coordinator. So before po yung ating message, di pa magbe-pray si Pastor for the kids. And then after po na ng prayer, then the testimony. Kung possibly po, yung short lang, yung nakahanda na po, yung nakasulat na po para mas mabilis po yung ating flow. Amen. Amen. Another thing po, so, later on, while we're having our lunch fellowship, men's ministry, you will have meeting. Mga tatay po, meron po kayong meeting mamaya habang nagla-lunch po, no? So, please have a certain place para po yung women's din daw po, may meeting din po kayo during lunchtime para din po makapag-sharing at the same time. Ang dami pong mga plans and everything. So, let's sama-sama po tayo na patuloy pong praise God sa ating Mr. and Mrs. Morales na kapag-church po muli. Na-miss po namin kayo. And then the rest of ating brothers and sisters. Alam niyo po yung hindi po namin kinakita sa upuan, na-miss po namin kayo. Lagi po namin kayo pray. Alright? So, praise God po. Let's call on our Pastor Joe for the closing prayer and then for the benediction as well. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Yung pinakamalakas. Amen. Tagumpay ba tayo ngayong araw na ito? Yung victory na tanggap pa natin sa storm this month. Si Lord ang magbibigay at aakap sa atin. Amen! Tayo po itong ngayong lahat. Hallelujah. Let's bow our head for the final blessing. Heavenly Father, again, salamat Panginoon sa buhay ng bawat isa na dinala mo muli, Panginoon, sa lugar na ito nang may katagumpayan, Lord God. I believe, Father God, na ikaw ay kikilos sa buhay ng bawat family na nandito ngayon. And I pray, O Lord God, na anuman ng kanilang mga dalangin, narinig mo po ito. At ikaw, Panginoon, ang siyang magpapala dito. Ayon sa iyong mga pangako, siksik, liglig at umaapaw na pag-ibig na galing sa iyo. Kailanman, Panginoon, na hindi ka nagkulang sa bawat isa. At muli, O Diyos, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, kung paano mo kami iningatan papunta sa lugar na ito, gawin dinawa, O Lord, sa aming pagbabalik, sa aming pinanggalingan. Lord, salamat po sa mga kagalingan na na-receive namin sa spiritual, Panginoon, ng buhay na ito na maraming pagsubok, subalit dahil sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito ay gumaan. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nagbigay ng panahon, sa mga pamilya na nagbigay, Panginoon, ng kanilang pagkakataon na ikaw ay maranasan. Pagpalain mo po sila ayon po sa iyong banal na kalooban. Naway lubusan kayong gayong banal ng Diyos na sa nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ito.
Sumainyo nawa kapayapaan at kagahandang loob ng ating Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Ang ating mabuting Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo at sa akin. Hanggang sa muli nating pagtitipon, siya rin ang sasalubong sa iyo ng mabubuting kapalaran at susundan ka ng kanyang kabutihan, kaawaan at maraming pabor. Pagpalain ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Shalom! Shalom! Bless everyone. To you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you gives me strength.